Ang pagtutulungan ng magkakaibigan. Sa isang magandang kagubatan, may mga hayop na nagtutulungan kumuha ng pagkain dahil may paparating na malakas na bagyo. Tara mga kaibigan, kailangan na natin mag-ipon ng maraming pagkain para sa paparating na bagyo. Tama ka. Tara na at ako'y magdadala ng mga damo at gulay. At ako na may magbabantay at magsasabi kung may paparating na panganib. Wala akong oras para dyan. Bahala kayo ang magtulungan. Habang ang mga hayop ay nagtutulungan at ang pagong naman ay abala sa kanyang sariling kasiyahan. Kailangan natin ng tulong ng bawat isa para tayo ay magtagumpay. Paparating na ang malakas na ulan mga kaibigan. Sa paglipas ng mga araw, nagsimula nang maging mahirap ang buhay ng mga hayop dahil sa kakulangan ng pagkain. Gutom na ako. Sana tumulong na lang pala ako mag-ipon ng pagkain. Lumipas na ang ulan ng ilang araw. Buti na lang, nagkaisa tayo mga kaibigan. Kung hindi ay wala talaga tayo makakain noong araw ng tag-ulan. Oo nga, pero teka, kumusta kaya si Pagong? May makakain kaya siya nung kasagsagan ng malakas na bagyo? Lumabas si Pagong at nanghihina. May makakain pa ba kayo dyan, mga kaibigan? Ilang araw na kasi akong walang kain. Pasensya na kayo kung hindi ako tumutulong mag-ipon ng mga pagkain. Sana mapatawad niyo ako. Eto Pagong, sa'yo na lang to mga natitira ko pang pagkain. At binigay ni Conejo ang natitira niyang pagkain kay Pagong. Pagong, kung hindi mo sana inisip ang sarili mong kasiyahan, hindi ka sana magugutom ngayon at manghihina. Pasensya na kayo mga kaibigan. Pangako hindi ko na uulitin pang maging tamad. Ang aral ng storya ay ang kahalagahan ng pagtutulungan. Kapag nagkakaisa at nagtutulungan, mas madaling malampasan ang mga hamon at ipinapakita rin ng storya na ang pagiging tamad o hindi pagtulong ay may masamang epekto tulad ng naranasan ng Pagong na sa huli ay natutunan ng Pagong na mahalaga ang pagtutulungan at hindi dapat siyang umasa sa iba.